Inyong pinagagawa, alam nyo ba na lalo kayong nalalagay sa alanganin, lalo kayong humihina sa larangan ng politika? Sa ginawa nyo kay Tatay Digong, lalo nyo lang pinapahamak ang sarili ninyo. Dahil sa panahong ito, mas nakakarami ngayon ang sumasempatiya sa mga Duterte. Kaya mag-isip-isip kayo. Yung pinapangarap nyong 12-0, malabo. Mabuti na lang kung may dalawang papasok sa inyo. Sinisiguro namin yan. Dahil sa sakit nararamdaman namin ngayon, sa inyong pinaggagawa, bininta nyo ang dating Pangulo, wala kayong mapupulot sa amin dahil minadali nyo, dahil siguro sa plan A, plan B, plan C nyo. Pero ngayon, ang taong bayan ay nag-iisip na kung paano kayo tatanggalin sa Mayo 12. Kawawa ang inyong political career. Hindi kayo sisingaw dahil tatabunan kayo ng mga botanteng may awa sa mga Duterte. Kawawang kawawa po kayo. Sana itigil nyo na yung inyong pinaggagawa. Alam namin na hindi na kayo makakatulog ngayon dahil sa inyong mga pinaggagawa. Anong ginawa nyo sa presidente? Kinidnap nyo. Hindi nyo binigyan ng pagkakataon ang mga abogado, sapagkat kung babasahan mo ng Miranda rights, kailangan andyan yung kanyang may abogado siya na darating at may karapatan siyang kausapin ang kanyang legal counsel. Pero anong pinaggagawa nyo? Wala kayong pinapasok ng mga abogado ng dating Pangulo. Mga kababayan, sa mga nanonood ngayon, pakiisipin natin na palala na po ng palala ang kaguluhan ng ating bansa. Talagang sinisira po nila ang mga Duterte. Ngunit kitang-kita naman natin kung paano dinala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kapulisan noong siya ay presidente pa, kung paano niya binigyan ng high moral ang mga sundalo noong siya ay nasa serbisyo pa. Tapos ngayon, hindi niya sukat akalain yung mga minahal niyang mga tao ay siya pang aaristo sa kanya. Okay lang yun. Alam natin ang trabaho ng isang pulis. May superior sila eh. Kapag hindi mo sila sinunod, makakasuhan ka rin ng disobedient or cowardice. Kaya wag nating initan yung mga pulis na kasama doon sa humuli kay Tatay Digong. Kasi tungkulin din po nila yun. May sinusunod po sila. May sinusunod po silang command. Tayong mga sibilyan, huminahon lang tayo. Huwag tayong padalos-dalos ng pag-iisip. Dahil kung magpapadala tayo sa mga nararamdaman natin, wala na. May gagawin naman silang hakbang. Ang gagawin na lang po natin sa Mayo, sama-sama po tayo, mula congressman, gobernador, kung sino man po ang mga gobernador na inaangat ng team sinusuka, ay ibabagsak natin. Oligarko man, mayaman, mahirap, dukha, sa panahon po ng eleksyon ay pantay-pantay lahat. Tayong mga masang Pilipino na nasa laylayan, mas nakakarami tayo. Alisin natin ang mga oligarko at mga elitista na nariyan na humahawak sa ating gobyerno. Papalitan natin ng mga taong may puso
may paninindigan at may pagmamahal sa ating bayan. Hindi katulad na nangyayari ngayon na ang mga nakaupo ay hindi alam kung ano ang kahirapan. Hindi nila alam kung paano maghirap ang Pilipino. Maawa po tayo sa ating mga kababayan.